Colleen, anak. Kakalabas pa lang ng balita na hindi ka na makukulong. Why don't we just dwell on that just for today, anak? Tito, hindi naman po kasi kumpleto ang celebration kung wala dito si tatay. Gusto ko pong magkaayos kami. Kung may issue po pag-usapan namin, gusto ko po na umuwi siya rito. Anak, hindi nga pwede. Bakit po hindi? Hindi ko po maintindihan kung bakit umalis si tatay eh. Kung ba't hindi niyo po siya pinaglaban? So tama. Kuya, ako gusto ko ipaglaban si tatay. Hindi ako mag-give up. Kaya please, Nay, tara na po. Puntahan natin si tatay, Nay, please. Nay! Ano ba? Sinabi nga hindi pwede! Hindi natin pupuntahan yung tatay mo at hindi na siya babalik dito. Manuel, eto. Pasensya ka na sa pagkain natin, ha? In-order ko lang. Hindi ako nakapagluto dahil medyo masama ang pakiramdam ko. Lizelle, pwede ba wag mo akong dramahan? Alam ko naman umaarte ka lang doon sa attorney na yun. Para hindi ka mabuking na binayaran mo si Timo. Yan ba talaga ang tingin mo sa akin? Nagdadrama. Hindi ko alam kung paano kayo papaliwanag sa'yo, pero simula nang mamatay yung anak natin, wala na akong ibang inisip kundi paano bibigyan ng hustisya yung nangyari sa kanya. Pero sa nangyari, ako pa yung gumawa ng paraan para i-withdraw ni Timo yung statement niya. Wag lang makulong si Colleen. Kaya naisip ko, nabigyan ko ba ng hustisya yung nangyari kay Jessica? Nagigilty ako na I had to make that sacrifice. Pero knowing na kung gaano kabait yung anak natin, alam ko ito rin ang gusto niya. Yung hindi makulong ang ate Colleen niya. Yung magiging maganda na ang buhay ni Colleen. Matutupad na niya ang mga pangarap niya. Inisip ko, kapag nakalaya si Colleen, para ko na rin binigyan ng hustisya yung nangyari kay Jessica. Salamat sa sakripisyo mo, Hazel. Tatanungin kong utang na loob yun habang buhay.